ngayong araw ay magpapasahod kami ng iPhone. Naisama nga namin sa lakad namin yung birthday boy kong kaibigan na si Jemson. Bago nga yun ay may pinuntahan muna kami. Sinamahan ko nga pala neto yung alaga kong dragon. Para mas mapabilis nga yung biyahe ay dito kami dumaan sa may crusher. Madulas nga pala yung kalsada dito dahil sa mga buhangin at mga malalaking bato. Matarik pa yung daanan dito kaya kailangan maingat sa pagmamaneho. Kaway! Masyap lang ako. Dito nga pala kami dumiretso sa munting barangay hall namin. Mag-aalas 11 na nga neto ng umaga kaya sobrang init na ng panahon. Hindi nga pala kami nagtagal dito. Umalis na rin agad kami matapos yung pakay namin dahil may lakad pa kami. Dito ko nga pala pinark yung motor ko na si Snow. Medyo malinis pa nga siya neto. Nangangamba nga ako neto baka maging kakulay na rin siya netong smash namin. Nananawa na nga kaming magmotor kaya naisipan naman naming mag-commute. Matagal-tagal na nga rin pala mula nung huli kaming nag-commute. Tricycle nga pala ang una naming sinakyan papunta sa terminal ng Egypt. Ang isa nga sa pinaka nakakamiss kapag sumasakay ng tricycle ay yung kalansing ng sidecar. Nakakala mo kahit anong oras ay maaari ng kumalas. Dito na nga pala kami bumaba dahil meron na ditong Egypt papuntang Litex. Kaya tamang bayad na naman yung alaga kong dragon. Ito nga pala yung nasakyan namin na Egypt. Hindi pa nga ito puno ng pasahero kaya nag-antay pa kami. Dito nga pala kami neto napapwesto sa likod. Makalipas nga ang ilang saglit ay napuno na rin yung jeep kaya bumiyahe na agad kami. Dito nga pala kami bumaba sa Litex kung saan naman salong-salo namin yung init ng panahon. Ito naman pala yung traditional jeep na nasakyan namin. Ang astig nga dahil kami yung unang-unang pasahero. Dati nga ay isa ako sa mga nakikipag-unahan kapag sumasakay sa ganito. Lalo na kapag papasok o pauwi ng trabaho. Pero ngayon ay optional na lang siya. Dahil kahit paano ay meron na akong motor na nagagamit. Kaya kapag trip na lang sumasakay sa mga jeep. Pero napakalaking thankful ko sa mga ganitong mode of transportation dahil maraming beses ako netong dinala at hinatid sa mga lugar na dapat kong puntahan. Syempre kapag sumakay ng jeep ay hindi pwedeng hindi maranasan yung pinaka-classic na senaryo. Yung tipong pangwaluhan lang yung upuan pero magiging 10 basta sinabi ng driver o konduktor. Matapos nga ang ilang saglit na biyahe ay bumaba na rin kami. Hindi ko na nga pala alam kung saan banda to pero alam ko nasa Pilipinas pa rin ako. So hot in the Philippines. It's so hot. Yeah. Tamang lakad na nga kami niyan dito sa may overpass dahil sasakay daw kami ng tren. Astig pala dito sa Maynila dahil napakaraming mga sasakyan. Tuloy-tuloy pa yung mga dumadaan na tila hindi nauubos. Dito ko nga pala na-realize na parang si Barney na ako dahil lahat ng suot ko ay may shades ng violet. Dito nga kami dumaan sa may escalator papunta ng tren. Yung alagang dragon ko na nga pala yung pumila neto para magkaroon kami ng ticket. Kapag first time mo nga lang dito ay parang maiigno ka pa sa kung ano ang gagawin. Buti na lang kahit papano ay alam ko na kaya hindi ako ganong nalito. Nagmamadali nga pala yung mga tao na kadalasan mong makakasabay dito. Tapos bawal pang mag-usap pagdating naman sa loob ng tren. Kasama ko nga po pala si Alden Richards. Napakapaangas. Napakasarap nga palang sumakay dito sa may tren dahil napakabilis lang ng biyahe at walang traffic. Bukod pa nga doon ay hindi maalog ang biyahe dahil hindi malubak. Bukod pa nga doon ay may magandang view. Bumaba na nga pala kami neto pagdating namin ng Shaw Boulevard Station. Ito nga pala yung ticket namin. Single journey ticket nga lang pala ito kaya separate yung ticket pa uwi. Dito nga pala kami dumiretso sa may mall. Birthday nga pala neto ni Jemson kaya manlilibre siya ng pagkain. Kaya ito nga kami tamang hanap na kung anong masarap na kainin. Napakarami nga palang choices ng pagkain dito kaya mahihirapan kang pumili. Namiss ko na nga palang kumain ng ramen kaya sabi ko dito na lang kami bumili. Rice meal naman ang gusto ng birthday boy na si Jemson. At dito nga nila napagdesisyonan na bumili sa may Jollibee. Kaya tamang hintay na kami sa mga in-order namin kung anong mauuna. Matapos nga ang ilang minutong paghihintay ay sinerve na rin yung mga order namin. At ito na nga pala lahat yun. Naging bigla ang birthday party ni Jemson yung lakad namin. Kaya tamang food trip na naman kami neto. Matapos nga namin kumain at mabusog ay tamang gala naman kami. Nak, tayo ka dyan sa gitna nak, picturean kita. Sa panak, wala pa tubig nak eh. Sa panak, waki nak. Waki. Isugod sa gitna.
Yan nak, picture lang kita tayo ka yan. 1, 2, 3. Dad, saan tayo punta, Dad? Dito lang nak. Katabi-tabi nak. Ito ang maligo itong Dad. Okay, no, may ilaw-ilaw pa yung swimming pool oh. Grabe nga yung mall na to dahil sobrang lawak. Yung tipong sa sobrang lawak ay ikaw na lang mananawa na maglakad. Pero yung alaga kong dragon ay parang hindi nakakaramdam ng pagod. Kahit nga may takong yung suot niya ay pinilit niya pa rin hanapin to. Dahil meron siyang isang bagay na gustong bilhin. Kaso nga lang wala yung hinahanap niya kaya umalis na lang rin kami. Matapos ngayon ay dito naman kami dumiretso sa may Watsons. Watsons. Mall ng mga babae. Lalo na ng mga dragon. Ito, pampabuti. Pampabuti. Ito, pampakterya. Kita nyo naman, bakterya. Ito. Para magkaroon ng prutas. Pantay tayo. Ito sa utak. Sa sobrang bored nga ni Jemson kaya niya nabigyan ng purpose yung mga binibenta rito. Masaya na nga pala yung alaga kong dragon dahil nabili niya na yung mga gusto niya. Kaya napagdesisyon na naming umuwi para makaiwas na rin sa traffic. Talon. Ito nga pala yung hagdan na paakyat sa Shaw Boulevard Station na siguradong hihingalin ka paakyat kapag nasira ang escalator. Binata na nakakita ng tren. Habang nasa biyahe nga pa uwi, napagkwentuhan namin ni Jemson kung may nagkakabanggaan ba na tren at kung paano ba makapasok para maging driver ng isang tren. Nalito pa nga neto si Jemson kung paano lumabas dito. Buti na lang na figure out niya rin agad-agad. Habang naglalakad nga kami neto, may nakita pa kaming vlogger kung saan naman nabigyan niya ako ng sticker. Shoutout kay RC ng buhay mo. Damn. Ingat ka, ingat. Ito nga pala siya na may sulat pa sa likod. Ingat ka lagi sa mga lakad mo, idol. Maya-maya nga ay nakasakay na rin kami ng bus. After nga nun ay pumila na ulit kami para makasakay naman ng Egypt papunta sa amin. Maaga pa nga pala kami neto kaso yung pila napakahaba na agad. Yo, nakatayo kami sa sa Egypt. Vlog to yung vlog ko. Saan pwede mo ito? Wala nang space para sa utot ko. Dahil nga sa sobrang dami ng mga pasahero ay yung Egypt sa amin sobrang punong-puno kapag bumabiyahe. Kaya asahan mo na hindi ka makakaupo kapag nakatayo ka. Pagdating nga sa amin ay pinapara naman kami nila kay Dudoy. Sila nga pala yung mga tricycle driver sa lugar namin. Kahit nga mahirap at nakakapagod ay solid pa rin na mag-commute. Dineliver na nga rin agad namin yung iPhone na ipapasahod ng alaga akong dragon. Sa mga gustong magka-iPhone, mag-PM lang kayo sa akin. Dinaan ko na nga rin pala dito sa Motorific Garage yung motor ko na si Snow. Bago nga umuwi ay ipina-maintenance ko na muna yung preno niya sa may likod. Delikado na nga pala siyang ibiyahe dahil mahina na yung preno niya sa may likod. Kahit naka full brake na nga siya ay hindi na kumakagat yung preno niya sa may likod. Bumili na nga rin pala ako neto ng Kobe na panglinis ng helmet. Lilinisan ko naman yung helmet ko after ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Hanggang dito na nga lang rin pala yung vlog ko guys. Salamat sa panonood.